Matagal ng pangarap ng maraming Pilipino ang maaasahang internet. Sa ilalim ng pamumuno ni PBBM, nagiging posible ito sa pamamagitan ng National Digital Connectivity Plan. Isang hakbang ito para sa mas pantay na oportunidad sa bagong Pilipinas. National Connectivity Plan. Ginawa ng batas, guys. Ang daming kasama diyan sa ano na yan, sa plano na yan, no? 'Di ba? Pati mga yung Globe makikipag tie up sa ano, Starlink, 'di ba? Kasi kinausap ni BBM yan eh. Si Elon Musk eh. 'Di ba? Matindi yan. Guillermina. Ikaw ba yan, sis? Si Guillermina? Yun, oh. Vlogger din yun, kung hindi ako nagkakamali eh. Di ba? Hello, Kyle. Thank you. Like, share, subscribe. Yan, oh. Dicta Boy, sabi ni Kyle. Si Leviste. Ito guys, no. So, ang dami pong kaganapan sa gobyerno o sa bagong Pilipinas. At hindi natin mapagkakasya sa isang episode natin itong mga good news, no. Talagang kaya nga nasasabi, may mga nagsasabing doktor hinay-hinay daw si BBM kasi nga nagkakasakit na, di ba? No? Yun lang. Kasi nga ang daming ginagawa, ang daming pinupuntahan, di ba? Ang daming kaganapan sa bagong Pilipinas. Matagal ng pangarap ng maraming Pilipino ang maaasahang internet. Sa ilalim ng pamumuno ni PBBM, nagiging posible ito sa pamamagitan ng National Digital Connectivity Plan. Isang hakbang ito para sa mas pantay na oportunidad sa bagong Pilipinas. Search natin yung National Digital Connectivity Plan. Hindi pala na-type. National Digital. Ito. Number 2 na agad, no? Trending. Marcos approves National Broadband Connectivity Plan. Yan. President Ferdinand Marcos Jr. has approved the National Digital Connectivity Plan, which is expected to accelerate the rollout of critical broadband infrastructure and lower internet costs in the Philippines. The Department of Information and Communications Technology. Ayan. Kasi, nakita nyo naman guys, isa tayo sa mga mahal ang internet eh. Sa Singapore, pabilis na ng pabilis yung internet nila. Kumbaga, sa presyo na binabayad natin, kunwari 1.6, dapat ang taas na ng MB o yung bilis ng internet na yon. Sa ibang bansa ganun na. Pamura ng pamura sa ibang bansa. Ganun din sa kuryente, pamura ng pamura sa ibang bansa kasi may mga nuclear power plant sila. Kaya ngayon, may mga ginagawang plano si Pangulong Bongbong Marcos para magmura. Isa dyan yung data storage. Tinatawag na data storage. Kasi, di ba kanwari nag-i-internet ka, nagsisearch ka. Ang nangyayari dyan, pumupunta pa yan dun sa server ng kung kaninong website yan. Wari, ito, Inquirer.net. May sariling server ng Inquirer.net. Ang mahirap yung mga nasa ibang bansa na server. Tingin ko, hosted din to sa ibang bansa. Ang nangyayari, pupunta ka pa, ikot ka pa sa buong mundo bago mo makuha yung files na yun, tapos ida-download mo. Diba? Libo-libong katao, Facebook, libo-libong katao ang pumupunta dun sa website na yun bago makarating sa'yo. So, makikipaghatian ka sa bilis ng, sa pag-download. Dun sa ganitong sinusulong ni Pangulong Bongbong Marcos, magkakaroon ng Pilipinas ng sarili nilang data storage na nag-a-update ng kusa. Ang mangyayari,
Imbis na pupunta ka pa sa ibang bansa na ano, na server, ang mangyayari meron tayong sarili dito sa Pilipinas, 'di ba? Yun yung magbibigay sa atin ng data. Kunwari may in-access ka ng website sa Facebook, kunwari na-download na yun nung server ng Pilipinas, tapos dun na lang tayo makikipag-communicate. Kumbaga mas mabilis, 'di ba? Mas mabilis ang pangyayari, hindi na tayo nakikipaghatian dun sa mismong server ng ibang bansa. Gets niyo ba? Medyo medyo may alam tayo diyan kasi IT po tayo, eh. 'Pag tinignan niyo po yung gamit ko, yan, oh. Oh, tapos itong sa harapan ko, computer din po 'yan. Oh, ta's meron tayong tatlo dun, oh. So, ayan, oh, may laptop, tapos itong sa harapan ko laptop din saka screen. So, para akong ano dito, para akong computer shop. Oh. Oh, 'di ba gano'n po 'no. So, 'yan po ay makikita natin na o mararanasan natin yung bilis, lahat ng kapakinabangan nito sa mga susunod na panahon 'no. Baka tapos na si Pangulong Bongbong Marcos, saka lang natin ma-experience. Kaya napakaganda po ng bukas natin 'no, ng kinabukasan dito sa Pilipinas dahil nilalatag na lahat ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga kailangan po ng Pilipino. At kagaya niyan yung mga korapsyon, 'di ba? Kumbaga nililinis niya na, 'di ba, yung binukas niya sa Madlayan, lahat po tayo nagkaroon ng kamalayan. Ngayon lahat po ng Pilipino talagang mina-microscope na yung mga proseso sa batas, 'di ba? Yung mga BICAM na yan naging ano, naging open BICAM na, 'di ba? In the future mahihirapan na talagang mangurakot yung mga politiko. Baka hindi na magsipagtakbo yan sa pulitika, yung mga corrupt na officials. Bakit? Bakit kakabahan na, 'di ba? Dahil po ngayon na mabusisi na ngayon, eh, tapos corrupt ka, kakabahan ka na kasi in the future 'pag nahuli ka o plunder, kulong ka habang buhay. Oh, 'di ba? Yan ang maganda ngayon, 'di ba? Sana sa mga susunod na liderato, yung mga next na presidente, eh, mapalakas pa nila yan 'no, kasi ang mahirap kung kagaya ni Rodrigo Roa Duterte ang mahalal ulit natin, ang gagawin na naman niya, papakawalan niya yung mga kurakot, bibigyan niya ng parol o ng executive clemency, o laya na naman sila. So, yan guys ang ating good news 'no, paganda ng paganda ang bagong Pilipinas kay Pangulong Bongbong Marcos. Let's go.